Hello po sa inyong lahat. Annyeonghaseyo. Mapagpalang gabi sa bawat isa. Nakakatuwang isipin na tayo po ay nagpapatuloy sa ating gawain. At sa gabi po, ang ating pinag-aaralan ay yung unang Samuel, at sa umaga naman, ang pinag-aaralan po natin, ang devotion po natin ay sa Lucas. Itutuloy ko po yung ating pag-aaral dito sa unang Samuel, sa huling bahagi ng una Samuel 30, chapter 30 and chapter 31. At nais ko lamang na banggitin yung ilang mga nagdaan na pag-aaral natin, na kung saan ay yung pagsangguni ni Saul sa espiritista para makausap si Samuel, and then nagkaroon po nga po ng labanan between Philistine and then mga Israelites, at natalo po ang mga Israel, at nabantay nga po si Haring Saul at ang kanyang mga tauhan, pati si Jonathan. Bago pa iyon ay itong si Haring David ay sumama kay Akis para labanan yung Israel. Pero nung nakita siya, nung pinuno ng Pilisteo, ay sinabi, taga-Israel yun si David, hindi pwedeng sumama sa atin yan. Baka mamaya tayo pang labanan niya pagka nasa gitna na ng labanan, mapapahamak tayo. Pauwiin mo na si David. O di pinauwi si Haring David, yung mga tauhan niya, pinauwi niya, pinabalik sa Siklag. So then nung bumalik sa Siklag itong sina David, so yun, meron nga silang hindi inaasahang pangyayari. Yung kanilang kampo ay nilusob ng Amalekita, at kinuha ang kanilang mga ari-arian, mga gamit, pati ang kanilang mga asawa at anak ay kinuhang bihag. So yun po yung mga kasaysayan sa unang Samuel. At dito nga, nangyari nga yun, noong dumating nga yung pagkakataon na iyon, na pagdating nga nila doon ay wala na yung kanilang mga pamilya. So ito po ang nangyari. Sabi dito sa unang Samuel 30:6-8, balisang-balisa si David sapagkat pinag-uusapan ng kanyang mga tauhan na pagbabatuhin siya dahil sa sama ng loob sa pagkawala ng mga anak. Ngunit dumulog si David kay Yahweh na kanyang Diyos upang palakasin ang kanyang loob. Sinabi ni David kay Abiatar, dalhin mo rito ang ephod, at dinala naman ni Abiatar. Nagtanong si David kay Yahweh, hahabulin po ba namin ang mga tulisang iyon? Mahuhuli ko po kaya sila? Sumagot si Yahweh, sige, habulin ninyo. Maaabutan ninyo sila at maililigtas ang kanilang mga bihag. Yun ang sabi ng Panginoong Yahweh, purihin ang Panginoon. Dito sa ating binasa na ito, okay, so ulitin ko po, dumating yung isang trahedya sa grupo ni David. Pagbabalik nila doon sa kampo ay wala na ang kanilang pamilya at tinangay na ng mga kalaban nilang Amalekita. At nagsimulang magalit yung mga tauhan ni David sa kanya, at pinag-usapan pa nila na batuhin natin itong si David. Itong pasimuno hindi naman tayo dapat pumunta sa labanan na iyon Siguro ganun yung mga iniisip nila. So sa halip na ang pag-usapan nila ay kung paano ililigtas yung kanilang mga pamilya at gumawa ng isang solusyon, naghanap pa sila kung sino yung dapat nilang sisihin, at gusto pa yatang patayin itong si David dahil sa kanilang sama ng loob, dahil sa kanilang paghihinagpis, dahil sa kanilang mga galit. Teka muna, bakit parang unfair yata yung ginagawa ng mga tauhan ni David? Kung titingnan nga natin si David, nawalan din siya ng pamilya. Yung kanyang mga asawa ay nabihag din. Si Ahinoam at saka si Abigail, yung dating asawa ni Nabal. So pare-pareho lang naman silang nawalan, pare-pareho lamang silang nasaktan, pare-pareho lamang silang naghihinagpis. So dapat ay gumawa sila ng solusyon. Alam naman natin itong mga kasama ni Haring David, ayon do sa ating mga dating pinag-aralan, ay
mga nakasama niya, mga matitigas ang ulo, mga pasaway, mga itinatapon ng lipunan, mga hindi kontento sa mga buhay, pati yung pamilya niya na dating hindi naniniwala sa kanya, ay anong aasahan niya ritong suporta pag dumating yung mga ganitong pagkakataon. So, ganoon talaga sila, no? Pero si David, hindi po siya nagpa-apekto sa kanila dahil alam niya yung mga dapat gawin. Dahil andon yung great distress niya, so kailangan palakasin niya ang kanyang loob, no? So, nangyayari talaga sa atin, kahit sa atin, nangyayari yung mga bagay nito, no? Eh, yung nung kasi na nung una pa, 'di ba? Itong si David kasi, akalain mong sumama kay Akis. Eh ito kasing si Akis, kaibigan niya kasi ito pero hindi naman to Israelites, no? Nasa ano kasi, malapit sila sa Philistine land, no? So naando sila sa lugar ng mga Pilisteo kasi tumakas nga sila kay Saul dahil hinahabol nga siya ni Saul para patayin. Kaya kung siya nasa Pilisteo, hindi na siya hahabulin. Hindi na nga siya hinabol. Kaya anong nangyari, napapunta siya sa kay Akis, yung kaibigan niya. At tapos ay lalaban pa sila, sasamahan para lumabas ng mga Israelites, ano. Pero hindi niloob ng Diyos na mapalaban sila doon. So pinauwi nga sila ni Akis dahil hindi nga pumayag yung mga Pilistean. Itong si Haring David hindi pa siya kasi hari noon, no? Okay, itong si David humingi ng lakas ng loob sa Panginoon at gumawa siya ng isang solusyon. So nakipag-usap siya sa Diyos, inalam ang kalooban ng ating Panginoon, tinanong kung mahahabol pa ba namin itong mga tulisyan na ito? May babalik pa ba namin yung aming mga pamilya? Tumugon ang ating Panginoong Diyos. Sabi niya, okay, makukuha nyo, habulin nyo, makukuha nyo muli yung inyong pamilya. Yun ang kagandahan kay David, no? Bago siya gumawa ng isang aksyon, ay kailangang alamin niyo muna ang sasabihin ng Panginoon, ang kalooban ng Panginoon. Dahil naniniwala siya na bagamat meron siyang kakayanan, hindi yun ang kailangan niya muna sumangguni sa ating Panginoon. So, maganda itong mensahe na ito na gustong iparating ng Panginoon sa atin sa kwento nito. So, tingnan natin kung anong ginawang hakbang ni Haring David para mawala yung kanyang great distress dito. Okay, so, alalahanin natin, merong isang napakalaking malaking kabalisahan si David. Dahil yung makita mo, ang iyong kampo, sunog, puro abo na, no? Tapos wala pamilya mo, wala lahat ng mga gamit mo, wala yung mga pagkain ninyo, tinangay ng lahat. So, sa kabila noon ay gusto pa nga siyang patayin ng kanyang mga tauhan. Ano ang pwedeng maging dahilan nila? Bakit nila kailangang patayin si David? Ang katwiran nila dapat naman kasi hindi tayo sumasama sa mga pakikipaglaban nila laban sa mga kapatid natin. Yan. So, mayroong mga pagsisihan na nangyayari. Ngayon ay gayon pa man, okay, gumawa ng para si David para mawala ang paghihinagpis ng kanyang mga tauhan. Yun ang maganda doon sa isang leader. How David overcome this great distress. David overcome first this murmuring and angry people. Dapat muna niya ma-overcome yung paghihinagpis, itong mga pagrereklamo, yung mga galit. Dahil pag hindi niya ito napagtagumpayan, hindi niya man na-overcome itong mga tao na ito, malaking epekto siya ito sa kanyang pamumuno, sa kanyang pangunguna. Hindi din tayo dapat magpa-apekto sa mga taong mga mareklamo, laging nagagalit, yung laging naninisi dahil sa mga trahedyang nararanasan. Meron po talaga mga taong ganito. Hindi natin maiwasan itong mga
tao na ito. Makakasalamuha tayo ng mga ganitong klaseng tao. Kaya nga sa sobrang stress na ng ating Pangulo, di ba? Sa mga taong laging nariyan para, di ba? Imbis na tumulong, pasaway pa. Hindi nga nakakatulong, binabatikos pa siya. Ano mararamdaman ng ating Pangulo sa mga ganyang klase ng mga tao? Yung iba, pinapanalangin pang mamatay siya. Yung iba ay minumura-mura lang siya. Imagine niyo kapag ang Pangulo natin ay hindi matatag, di ba? Baka iwanan na lang tayong bigla niyan dahil sa mga taong hindi na nga nakakatulong ay nakakaperwisyo pa. Pero si David hindi po pinansin ng mga taong ito dahil alam niya ang epekto kung ano mangyayari sa kanyang pangunguna. So, kailangan ma-overcome niya yung mga galit na iyon na kahit naghihinagpis to dahil sa pagkawala ng kanilang pamilya, so kailangan palambutin ang mga puso nito at sabihin, wag muna kayong maghinagpis, meron tayong mga dapat na gawin, so solusyonan natin ito. So, hindi niya pinansin yung mga tao dahil makakaubos lang ng oras ito dahil tinangay niya yung kanilang mga pamilya. Kung magdidiskusyon pa sila, kung maglalaban-laban pa sila, kung magkakaroon pa ng mga discussion, so anong ginawa ni David? Hindi niya pinakinggan ang mga galit na iyon. Dahil alam niya na kapag ito'y pinatulan, hindi magiging maganda ang kanilang sitwasyon. Okay, na-overcome niya yung mga galit at mga hinagpis ng mga tao. Pangalawa, mas pinairal ni David ang kanyang pananampalataya sa Diyos. Ayan. Para mawala ang takot o pangamba sa nangyayari, kailangan pairalin natin yung ating pananampalataya sa ating Panginoon. Dahil ang pananampalataya nag-aalis ng anumang kabalisahan. Ang pananampalataya na nasa puso natin at nasa isip natin ay makakakilos ng tama at ayon sa kalooban ng Diyos. Diba? Kung may pananampalataya ka, teka, meron nga pala tayong Diyos meron tayong isang Panginoon, meron tayong hari na kung saan kayang ipagtanggol tayo. Pero kung walang pananampalataya si David kay Yahweh, baka sila'y nalugmok na lamang doon sa isang tabi na doon, nag-iyakan na lang sila doon. At iniisip na, wala na tayong magagawa, nangyari na ito. Diba? Pero dahil may pananampalataya si David, sumangguni siya sa Diyos. Iyon yung pangatlo. He consulted God first. So, sumangguni siya sa Panginoon. Dahil ang sino mga may pananampalataya ay makakaisip na unahing kausapin ang Diyos upang humingi ng advice, humingi ng payo, humingi ng kalakasan, humingi ng karunungan. So, ito yung pinakamaganda na ginawa ni David. Dahil alam ni David na may kakayanan ang ating Panginoon na tulungan sila, no? Kaya sabi niya, kaya po ba naming habulin pa o abutan pa yung mga tulisan na yon? Maibabalik pa ba namin yung mga pamilya namin? So, nagtatanong siya sa Panginoon, ano? Kung tutuusin, pwede naman siyang hindi sumangguni sa Diyos dahil siya ay isang warrior na kapag merong inagaw na tupa sa kanyang mga alaga, hinahabol niya mga oso, mga leon, pinapatay niya ito, kaya niyang gawin yon. Kaya niya rin gawin yon kahit hindi siya kumonsulta sa Diyos. Kaya niyang makuha ang lahat ng yon. Pero dahil siya ay mayroong pagnanais na alamin ang kalooban ng Diyos, kumonsulta siya sa Diyos. Yun ang maganda doon. Bakit? Para alam niya yung kanyang mga dapat gawin. Pang-apat, okay, he strengthened himself in the Lord. So, pinalakas niya ang kanyang sarili sa Panginoon. Dahil nanghina siya, dahil nawala siya ng pag-asa, dahil nabalisa siya,
matinding pagkabalisa ang naranasan niya, naapektuhan pa siya ng mga paghihinagpis ng mga tao. So, ang ginawa niya, humingi siya ng kalakasan sa Panginoon. Dahil kung hindi siya hingi ng kalakasan sa Panginoon, hindi niya magagawang habulin ang mga tulisan na iyon. Ang pinakamabisang paraan para ma-overcome ang matinding kabalisaan, yung great distress nito, ay ang paghingi mo ng kalakasan sa Diyos upang magawa mong ibalik ang lahat ng kinuha ng kaaway sa iyong buhay. At ang kalakasan nito ay hinihingi mo sa pagitan ng panalangin. At ang kalakasan nito ay nararanasan mo sa paghawak sa mga pangako ng Diyos sa kanyang mga salita na binitiwan sa atin. Ang kalakasan nito ay ipinagkakaloob sa magitan ng kanyang kapangyarihan sa atin. At ang kalakasan nito ay inilalagay sa puso ng bawat sa magitan ng ating matinding pananampalataya sa Panginoon. Kung wala ang kalakasan mula sa Diyos, patuloy siyang makakaramdam ng takot. Patuloy tayong makakaramdam ng pagkabalisa. At wala tayong maiisip na gawin kung wala ang kalakasan mula sa Panginoon. Hindi tayo makakaisip ng solusyon sa ating mga problema. Totoo po yun. Na kapag humingi tayo ng kalakasan sa Panginoon, ibibigay niya ito, hindi niya ito ipagkakait. Dahil ang gusto ng Panginoon magtagumpay tayo. Dahil ang gusto ng Panginoon makalaya tayo. Ang gusto ng Panginoon maibalik ang lahat ng inagaw ng kaaway sa atin. Ang mga pagpapalang ito na nararapat na nasa atin. Kung wala ang kalakasan, hindi nila mahabol ang kaaway. Para ito ay patayin, lipulin, at maibalik ang mga pagpapala ang kanilang pamilya sa kanila. At naniniwala tayo na sa pagitan ng ating patuloy na paglapit sa Panginoon at ma-overcome natin yung mga tao na kung saan ay nagpapahina ng ating kalooban, dumarating ang pagkakataon talaga ito, pero ginagamit tayo ng Diyos upang palakasin sila. Ginagamit tayo ng Diyos para ang mga taong ito'y tulungan. Ginagamit tayo ng Diyos para makakilala sila sa Panginoon. Ginagamit tayo ng ating Panginoon para ang kalakasang taglay natin ay makagawa tayo ng nararapat, mabubuting bagay, mga pagkakaloob ng mga pangailangan sa mga tao at paghahatid ng mga balita ng kaligtasan sa kanila. Kung wala ang kalakasan ito, wala po tayong magagawa. Pero salamat dahil ang Diyos ay Diyos ng kalakasan sa ating buhay. Sana po'y napagpala kayo sa ating pag-aaral na ito. Nakakatuwang isipin na kaya tayo malakas ngayon ay dahil mayroong isang Diyos na kung saan ay lagi nagbibigay sa atin ng kalakasan, ng paggabay, ng karunungan para mapagtagumpayan natin ang lahat ng dumating sa ating buhay. Salamat sa inyong pakikinig. Tayo pong lahat ay manalangin. Dalangin ko, O Diyos, ang lahat ng mga nanonood na ito, mga nakikinig na salita na ito, nabigyan mo sila ng kalakasang nagmumula sa iyo. Alam ko, Panginoon, may mga tao na kung saan ay nahihirapan sa kanilang buhay sa mga nararanasang krisis na ito, mga nag-aalala, mga nababalisa, mayroong mga matinding pag-aalala sa kanilang mga buhay sa mga oras nito. Panghawakan nila ang mga pangako at salita mo. Panghawakan nila yung mga mensahe nito na kung ito'y ilalagay nila sa kanilang puso ay hindi po sila manghihina. Sa halip, ang kalakasang nagbumula sa iyo ang ipagkakaloob mo sa kanila. Huwag mong hayaan, Panginoon, na bumitiw sila sa mga nararanasan nila. Huwag mong hayaan manghina ang kanilang kalooban. Huwag mong hayaan na bumigay sila sa mga nararanasan nilang mga pagkabalisa at pag-aalala kung meron pang kakainin kinabukasan o hanggang kailan matatapos ang krisis na ito. Basta ang alam po namin, habang hawak kami ng aming Diyos na buhay, habang hawak kami ng Panginoon Jesucristo at ang kapangyarihan ng Banal Espiritu, ang kalakasan taglay namin ay kalakasan ng tagumpay sa lahat ng mga nangyayari at mangyayari pa sa aming buhay.
Salamat sa pangunguna ng Banal Espiritu. Salamat sa paghahari mo sa amin. Pinagkakatiwala namin sa iyo ang aming buhay, ang aming pamilya, ang aming bayan, ang buong mundo. Naniniwala po kami na magkakaroon ng kaayusan ang lahat ng ito habang kami ay nagtitiwala sa iyo. Salamat po, Panginoon. Sa iyo ang kapurihan, karangalan, kadaklan sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Muli, pagpapala ay patuloy na maranasan natin dahil sa ating pagtitiwala sa Panginoon. At huwag po kayo magsasawa na panoorin at mapakinggan ang mga mensahe nito. Ito po yung ginagawa ko dahil nais ko po kayong patuloy na palakasin ng mga salita ng ating Panginoong Diyos. God bless you all and to God be the glory. Good evening po sa inyong lahat.